Lumaki si Joanna sa isang masayang pamilya. Bunso siya at nag-iisang babae sa 7 magkakapatid. Inilarawan niya ang kanyang nanay at tatay bilang mag-asawang puno ng pag-iibigan. Pinalaki nila kaming ng aming mga magulang na may pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, isa't isa. Naging magandang example din po sila sa amin kasi sobrang mapagmahal. Wala siyang kahit anong bisyo. Makakabiruan mo, parang tropa. Although 72 na si tatay, parang nakikiklik siya sa mga apo niya, sa mga anak niya. Yun po, wala po masabi. Sobrang bait ng aking ama. Bagamat lumaki siya sa isang Kristiyanong pamilya, dumating sa buhay ni Joanna ang isang mabigat na pagsubok. Nalayo ako sa tao, dumanas bukas ako ng depression. Pag nag-fellowship kami ng family, nasa kwarto lang ako. Parang ayoko maki-join. Sabi ko, Lord, ang dami kong mga prayers. Puro kabaliktaran ang nangyayari. So, unti-unting lumayo yung loob ko sa Panginoon. Hindi dito natapos ang bigat sa puso ni Joanna. Isang pangyayari ang gumulat at nakapagpabago ng kanyang buhay. May 27, eksaktong birthday ko. Gising ko po ng umaga. Hindi ako makabangon. Sobrang sakit ng mga katawan ko, kasukasuan ko na para ako lalagnatin. Tapos after a week, nawalan na ng panlasa at ng amoy. Parang iba na. Tapos sumunod po yung kapatid ko, yung pangatlo sa amin, na sumakit yung ulo, nilagnat, hanggang sa nahirapang huminga. Dinala nga po namin sa ospital at kinabukasan nalaman nga po na positive. Tapos tatay ko naman po, so tatay ko bumababa din yung oxygen level. Dinala po kami sa test center, so yun nga po positive si tatay. Lumabas din po yung RT-PCR, positive din po kami. So 7 po kaming nag-positive sa amin. After 3 days po ng pagstay sa quarantine facility, nag-decide na po kami dalhin na sa ospital. So since positive din ako, yung nanay ko po hindi pa nalabas yung result eh. Kung lumabas man po, bawal din ang senior eh. So ako po yung sumama sa ospital. Nang ma-admit sa ospital ang kanyang ama, nakita ni Joanna kung gaano ito lubos na nahihirapan. Sa kabila ng pagkakaroon din ng kaparehong sakit, dumaan ang mga araw na wala siyang kain at tulog. Lahat ng ito ay hindi niya ininda. Nagpakatatag siya para sa kanyang ama. Patuloy niyang nilabanan ito sa pananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sinusuko ko sa iyo lahat. Inaalay ko ulit sa iyo yung buhay ko. I speak healing. Sabi mo sa 1 Peter 2:24 na sa mga latay mo, pinagaling mo na kami. I speak healing to my father. Tapos, lagi kami nakikinig ng mga preaching, mga worship songs. Dumating sa point na confess ako ng confess. Iba yung nakikita ko negative. Sabi ko, Lord, dito na naman. Sabi ko, Lord, sinusuko ko sa iyo lahat. Sabi ko, Lord, take control. Wala akong kakayanan eh. Sa sarili ko kasi pagod na ako. Spiritually, mentally, stress na rin po talaga ako. Labis na hirap ang pinagdadaanan ng pamilya. Pero punong-puno pa rin sila ng pag-asa at patuloy na lumalaban sa karamdaman. Sinahawakan ko yung kamay niya tuwing may gagawin sa kanya. Sabi ko, tapang yung tatay kong yan eh. Kaya mo yun. Sabi ko, gusto ko na talagang umuwi kasi namimiss niya na rin si nanay. Kasi noon lang sila nagkahiwalay nung na-hospital. Sabi ko, kaya mo yan, tay. Sabi ko, na, kasama natin si Lord. Sabi ko, opo, tay, kaya mo yan. Sila ay patuloy na lumalaban hanggang sa... Nakita ko yung mukha ng tatay ko. Parang wala na. Sabi ko, ba't ganyan? Ba't ganyan yung utsura ng tatay ko? Sabi, Mama, tutubuhan lang po namin. Hintay na lang po kami sa labas. Pagkatapos po intubate, parang wala nang buhay yung tatay ko. Sabi ko, Lord, please ibigay mo na sa akin yung tatay ko. Bigay mo na sa amin. Please.
Bigay mo na. Hindi ko pa kaya. Hindi ko pa kaya mawala yung tatay ko. Hanggang sa nire-revive na po yung tatay ko. Nasa harapan ko. And sabi ko, Lord, bigay mo na. I speak healing. I speak life. I speak life to my father. Tapos kausap ko po yung nanay ko sa phone. Confess din po siya. I speak life. I speak healing to my husband. Tapos, sabi po ng doktor, wala na po si Mr. Eliazar. Sobrang guho po yung mundo ko. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Ba't ganun kadali? Alam niyo, lumapit ako. Pinapump ko yung dibdib ng tatay ko. Ginagano kay tatay ko, gising ka. Sabi, ma'am, wala na po talaga. Hindi, buhay yan, mabubuhay yung tatay ko. Tapat si Lord sa mga salita niya. Sabi niya sa Mark 11:24, kahit anong hilingin natin, manalig tayo, natanggap na at matatanggap nga. Mabubuhay ang tatay ko. Buhay yan. I speak live, binaganon ko. Tapos parang mga 2 minutes na ako nagaganon. Wala talaga. Niyakap ko na siya. Tapos nakita ko ng mother ko, wala na. Tapos ang hirap po nun, yung mga kapatid ko nasa quarantine facility. Gusto nilang lumabas. Kaso hindi naman po pwede. So, nangyari, naka-video call lang kami. Sabi ko, mga kapatid, paalam na kayo kay tatay. Naka-video call lang. Nagsasabi sila ng antay. Mahal na mahal ka namin, bakit ngayon pa? Ang pinakamasakit pati po yung nagpapaalam yung nanay ko sa tatay ko habang patay na, tatay nakahiga. Sabi, nanay, darling, mahal na mahal kita. Ikaw yung first love ko. Sobrang sakit kasi nawala si tatay tapos nakita mo yung nanay mo. Gumuho yung mundo. Napakahirap tanggapin ang biglaang pangyayari sa pamilya. Ang pagkawala ng haligi ng tahanan, lalo na't ngayon lang sana sila magkakasama muli. Ngunit ang presensya ng Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita ang pinanghawakan ng pamilya. Naging comfort namin yung salita ng Diyos. Yung salita niya na pinagbubulay-bulayan araw-araw. Saka yung palagi kami nagpe-pray, sabay kami. Ayun, si Lord talaga yung gumamit din ng mga tao para makarecover kami. Masakit pa rin noon pag nararaan pa namin si tatay, pero yung may hope ka, yung may peace ka na lahat ay magiging okay at magkikita kami muli ng aking tatay. So sabi ko, hindi pa nagpapanganak ang tatay ko, alam mo na kung kailan mo siya kukuhanin. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi namatay si tatay na kilala siya. Ang masakit yung walang Diyos. 101% na masaya si tatay kapiling ni Lord. So, yun yung blessed hope namin. Papasalamat ako kay Lord kasi kahit na ganun yung nangyari, masakit. Nai-miss namin siya. Pero importante, magsasama-sama kami muli sa pagdating ni Lord. Makikita namin ulit siya. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ang salita ng Diyos ang kanyang pinanghahawakan. Maraming nagbago at maraming mga himala ang nangyari sa buhay nila. Maraming ginamit si Lord na mga awitin na pagsamba. Yung lyrics na, but even if you don't, my hope is in you alone. Na yung parang, yun nga, pray kami ng pray na pagalingin si tatay. Pero, no, nag-no si Lord eh. Parang ang no ni Lord, minsan redirection eh. Ang daming nabago sa aming buhay. Isang milagro kasi, hindi ko ma-explain yung kung paano binago ni Lord yung buhay ko. Yung grasya niya, hindi sa sariling akin eh, hindi sa sariling lakas ko eh. But lalo akong lumapit kay Lord. Sabi ko nga po kay nanay, matagal na ako Kristiyano, lumaki nga po ako sa Christian family, pero ngayon ko masasabi na parang bago akong Kristiyano.
bukod sa wake-up call sa aming magkakapatid yung nangyari kay tatay, iba yung presence ni Lord sa buhay namin, sa akin, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Mas lalo kaming naging malapit kay Lord. Naging malalim yung relationship namin kay Lord dahil sa nangyari. Ikaw lang yung may control sa buhay namin. Napakaikli ng buhay ng tao. Minsan nauubos yung oras namin sa mga paghahanap buhay, sa mga bagay na gusto naming makamit dito sa mundo. Pero lahat yun nawala eh. Kaya yung dasal naming family, Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo kami para i-share yung gospel mo. Malaman ng tao na buhay ka. Malaman ng tao na ikaw ang tunay na Diyos. Na mabuti pa rin siya kahit anong mangyari. Siya'y mabuti, siya'y tapat, siya'y dakila. Kahit na namatay si tatay, mabuti pa rin ang Diyos. Sobrang mapagmahal ng ating Diyos eh. Biruin mo yung piliin ka niya sa dami-daming tao. Pinili ka niya bilang maging anak niya. Makabilang sa kaharian niya. Sobrang enough na yun eh. Yung pagpapala, yung buhay, na lang yun. Secondary na yun eh. Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit na anong pagdaanan mo, hindi natin alam eh, haharapin natin the future. Pero isa lang yung matitiyak ko, na sasamahan ka ni Lord. Sasamahan ka, hindi ka hahayaang mapabayaan, hindi ka hahayaang mawala sa mga kamay niya. Na mahal ka niya, na pagkatapos ng kasaysayan natin dito sa mundo ay makikita natin siya. Kasi ang buhay ng tao ang isang mahabang lubid. Ganito lang kapiraso yung ilalagi natin sa mundong ito. The rest, eternity with God na. So, yun nga, pag may Kristo ka sa puso, makakasama mo siya. Maiksi lang ang buhay natin. Kailangan nating magpagamit sa Kanya. Kailangan nating sulitin yung buhay natin dito sa mundo na to glorify Him.